Magandang araw mga creepy Pinoy. Sa kwentong ito makikinig tayo sa nakakatakot na karanasan ni Ma'am Edna na nakasalubong ang isang misteryosong aswang na tila kumakain sa kanyang isipan. Sa kanyang paglalakbay, matutuklasan natin ang mga hindi inaasahang pangyayari na nagbabalik sa kanya sa mga nakaraan habang unti-unting nawawala ang kanyang alaala. Ano nga ba ang tunay na kalikasan ng aswang na ito? At paano siya makakalaban sa isang nilalang na nagdadala ng sakit at pagkalimot? Halina't samahan si Ma'am Edna sa kanyang kwento at alamin kung paano niya hinarap ang kanyang nakakatakot na kapalaran. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ma'am Edna. Gusto ko lang pong ibahagi yung kwento ng buhay ko. Dati ko pa itong gustong ibahagi kaso wala akong mapagkwentuhan. Lahat ng nakakausap ko hindi naniniwala. Kahit yung mga anak ko, akala nila nagbibiro lang ako pero hindi. Totoo po itong lahat. May isang aswang ang nakasalubong ko. Hindi ko alam kung ilang taon na yung nakararaan. Hindi ko alam kung aswang nga ba yung tamang tawag. Hindi ko kasi siya nakikita. Pero nararamdaman ko siya. Parang may mga kuko na tumutusok sa likod ko pero hindi naman ako nasusugatan. Nung una kong maramdaman yon ay nung may nakilala akong lalaki, si Ken. Nung una naming pagkikita ay nagkapalagayan na kami ng loob. Tapos, bigla na lang nagbago yung kulay ng paligid. Pati yung pangalan ko, nagbago din. Naging Edna. Nung magtiwala ako kay Ken, nalaman ko na bumalik yung oras sa pangalawang pagkikita namin. Sabi niya, noong una naming pagkikita ay nagpaalam daw ako na maghuhugas lang ng kamay. Pagbalik ko ay hindi ko na raw siya kilala. Tinawag ko raw siyang sir, tapos ay umalis ako. Doon ko naintindihan na hati-hati yung buhay ko. Na nararanasan ko yung buhay ko pero hindi sunod-sunod. Sa isang paglundag ko pasulong sa oras ay nakilala ko na yung apo ko na si Mario din ang pangalan. Gusto raw niyang maging software engineer. Hindi ko alam kung ano yon. Nung magkausap kami, ay nagka-ideya kami na idokumento yung mga karanasan ko at itago sa ilalim ng lumang bahay namin. Para kapag nalundag ako sa hinaharap, ay makikita ko yung mga sulat at makakahanap ng pattern. Sa isang paglundag ko, ay nakita ko yung mga sulat na ginawa namin ni Mario. Napakarami na pala ng mga sulat na isusulat ko pa lang sa hinaharap. Si Ken ay matanda na rin. Siya yung nakahanap ng solusyon para matalo namin yung aswang. Sabi niya ay hindi naman daw aswang yung nakasalubong ko, kundi isang uri ng parasito na kumakain sa isip ko. Ginawa raw niya ang lahat para maunawaan at labanan yung aswang. Gumawa siya ng isang aparato na maglalabas ng isang uri ng frequency na hindi raw magugustuhan ng aswang. Parang gagawin daw akong hindi kaakit-akit sa panlasa ng aswang. Sinubukan namin yung aparato. Napakasakit, parang pinupunit yung utak ko. Pero tiniis ko. Hanggang sa nawala yung sakit. Nung magising ako ay bata na uli ako, tumawag si Ken. Nagsimula uli yung relasyon namin pero alam ko na yung mga mangyayari. Alam ko na yung mga kasiyahan at kalungkutan na mararanasan namin pero hindi ko iniwasan. Alam ko kasi na kahit gaano kasakit yung mga mangyayari ay hindi ko yun maiiwasan. Kailangan ko lang harapin. Sinubukan naming isulat ni Ken yung kwento ng buhay ko pero hindi namin natapos. Dahil sa sakit ko na Alzheimer's disease, hindi ko alam kung saan ko nakuha yon. Pero sabi ni Ken ay baka raw sa aswang. Hindi ko alam kung totoo yon. Pero umaasa ako na kahit paunti-unti ay nararanasan ko pa rin yung mas masasayang panahon ng buhay ko. Kahit na ganito na yung kalagayan ko. Sa kwentong ito natutunan ni Ma'am Edna na ang mga alaala kahit gaano kasakit ay mahalaga at dapat harapin. Salamat sa pakikinig mga creepy Pinoy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload.
Tandaan, minsan ang mga alaala ay may dalang aswang na nagtatago sa dilim hanggang sa muli.